Alam nyo ba yung mga kwento na ang pinakamatinding kontrabida biglang naging bida? Well, ngayon, pag-uusapan natin ang isa sa mga pinakahindi kapanipaniwalang pagbabago sa buong kasaysayan. Tingnan nyo to. Pinag-uusapan natin ang isang tao na mula sa pagiging mangangaso ng mga mananampalataya, naging tagapangaral. Mula sa pagpapakulong ng mga tao, siya na ngayon ang nagpapalaya sa kanila gamit ang salita. Grabe, di ba? Paano nangyari ang ganung kalaking pagbabago? Sige, para maintindihan natin yung buong kwento, kilalanin muna natin siya noong siya pa yung kontrabida, si Saulo ng Tarso. So sino ba itong si Saulo? Well, hindi siya basta-basta. Isipin nyo, sobrang talino, sobrang tapang, at napakagaling magsalita. Kumbaga, lahat ng talento niya, ginamit niya para sa isang misyon. Ang hanapin at ipahuli yung mga naunang Kristiyano. At dito na papasok yung exciting part. Papunta siya sa Damasco, dala-dala yung mga papeles para mang-aresto pa ng mga tao. Routine na to para sa kanya eh. Pero hindi niya alam may mangyayaring di inaasahan sa daan na babago sa lahat. At heto na nga, dito nangyari yung plot twist. Imbes na mang-aresto, biglang-bigla nag-iba ng direksyon si Saulo. Isang complete 180-degree turn talaga. Imagine niyo yung eksena. Pagdating niya sa Damasco, pumasok siya sa mga lugar kung saan dapat siya manghuhuli. Pero imbes na yun ang gawin niya, ipinangaral niya yung mismong mensahe na gusto niyang wasakin. Ang galing niya no, sobrang galing na pati mga dati niyang kasama, natutula na lang. Kaya yung mga tao, nagbubulungan na. Teka, di ba yan yung tao na nanguhuli sa atin sa Jerusalem? Gulat na gulat sila. Paanong nangyari to? Siya ba talaga yan? Para mas madaling isipin, parang yung pinakamagaling na general ng isang army biglang lumipat sa panig ng kalaban. Ang laking bagay nun para sa kabilang team, di ba? Ganun kalaki yung epekto ng pagbabago niya. Pero yung gulat ng mga kaaway niya, hindi nagtagal. Mabilis itong naging pot. Kasi nare-realize nila, teka, yung dating number 1 weapon natin, ngayon siya na yung pinakamalakas nating kalaban. Kaya isa lang ang naisip nilang solusyon. Kailangan siyang patahimikin habang buhay. Dahil delikado na ang buhay niya, kinailangan niyang umalis. At dito, sa pagtakas niya, nagsisimula yung isang bagong chapter. Dito na rin siya makikilala bilang si Pablo. At saan siya nagtago? Sa disyerto ng Arabia. Pero teka, anong ginagawa ng isang tao sa gitna ng disyerto? 'Di ba? Hindi naman ito bakasyon eh. Ito pala, yung magiging panahon niya para maghanda sa napakalaking misyon na naghihintay para sa kanya. So etong panahon niya sa disyerto, para siyang nag-training. Una, bidalikan niya lahat ng ginawa niya noon. Pangalawa, humingi siya ng kapatawaran, sinigurado niyang pinatawad na talaga siya. Pangatlo, tinanggal niya lahat ng mga luma niyang paniniwala. At pang-apat, dito siya tumanggap ng mga bagong bilin kung ano na yung bago niyang purpose sa buhay. Okay, so pagkatapos ng training niya sa disyerto, bumalik si Pablo sa Damasco. Handa na siyang mangaral ulit. Pero yung mga kaaway niya nag-aabang pala at may plano na sila para sa kanya. Isang nakamamatay na plano. Grabe tong part na to, parang action movie. Nagplano na yung mga kaaway niya na patayin siya. Binantayan nila lahat ng gate ng syudad, araw at gabi, para masiguradong hindi siya makakatakas. Pero yung mga bago niyang kaibigan, may naisip na paraan. Hating gabi, anong ginawa nila? Itinakas nila si Pablo sa loob ng isang basket. Ibinaba siya sa pader ng syudad. Ang tindi, di ba? So, matapos yung makapagpigil hiningang pagtakas niya, saan siya pumunta? Diretso siya sa Jerusalem, yung headquarters mismo ng mga taong dati niyang hinahabol. 3 taon. 3 taon na pala yung lumipas simula nung magbago siya. Pero para sa mga alagad sa Jerusalem, parang kahapon lang nangyari. Sariwang-sariwa pa sa isip nila si Saulo, yung manguusig. Kaya nung sinubukan niyang sumama sa kanila, syempre, takot lahat. Hindi sila makapaniwala. Iniisip nila, naku, baka patibong lang to. Baka nagpapanggap lang siya para mahuli tayong lahat. Dito ngayon, pumasok yung isang tao na sobrang tapang, ang pangalan niya, Bernabe. Siya lang yung naniwala kay Pablo. Dinala niya si Pablo sa mga apostol at siya yung nagpatunay, sinabi niya, totoo to, nagbago na siya, nakita ko kung gaano siya katapang sa pangangaral. Si Bernabe ang naging tulay. Pero kahit may mga bago na siyang kakampi, yung panganib, nandyan pa rin. Yung mga dati niyang kaaway, hinahabol pa rin siya. So naging malinaw na hindi na rin siya safe sa Jerusalem. At dito na niya natanggap yung pinakaklarong misyon niya. Sa isang pangitin,
Sabi sa kanya, umalis ka dahil isusugo kita sa malayo, sa mga hentil. Anong ibig sabihin ng hentil? Ito yung mga hindi Hudyo. Basically, ang misyon niya, dalihin ang mensahe sa buong mundo. Maraming taon nang lumipas at isinulat ni Pablo tong mga salitang to na para sa akin sinasabi na ang lahat. Sapagkat sa ganang akin ang mabuhay ay si Kristo. Ibig sabihin, yung buong buhay niya, iisa na lang ang layunin. Ganun katindi yung pagbabago niya. Kaya ang kwento ni Pablo, ipinapakita sa atin na posible pala talaga ang sobrang laking pagbabago. Kahit sino ka pa, kahit ano pa yung nakaraan mo. At iniiwan tayo nito na may isang tanong. Kung siya nagawa yun, anong pagbabago naman kaya ang posible para sa atin?